So, Yusek, kasi nabanggit nyo, itong Roblox kasi, ang alam ko lang yan is online game. So, itong online game na to, kaya pala niyang gumawa pa ng parang sub-game kung saan dun parang kukumpol o nagsasama-sama yung mga iba't ibang tao, dapat mga bata, pero may mga matatanda din na nakakapasok dito, Yusek. Tama. No? Kapag-develop ka ng mga sarili mong games. In fact, meron tayong community of Filipino developers here. Kung saan nababayaran sila after nila pag at kumikita sila pag nagde-develop at nilalaro yung mga games nila. So yun yung nakita natin na at ito isa sa mga problema ng Roblox dito, unang-una yung content regulation niya, wala siyang ganun yung content regulation na bawal ka mag-develop ng shooting games, bawal ka develop ng mga mature games. In fact, meron tayong proof kasi hindi iharap natin sa Roblox na we were able to register as a 7-year-old at as a 7-year-old nakakapag-access tayo at nakakapaglaro tayo ng mga mature games na may sexual content. Oo, yun kasi Yusek yung kasi ito is presented as a child's game, 'di ba? So, ano nga ba yung restrictions kasi dapat yung sa ilang mga online games, meron silang restrictions na kailangan ilagay mo yung email ng magulang mo, sila yung mag-a-approve para makapag-create ka ng account dito sa online game na ito. Ito palang Roblox, wala pong ganun. Wala. At ang age verification nila, hindi ka magpapasa ng ID. Kung meron man, optional yun. Optional lang yun. Ang talagang age verification nila, face recognition. So, face scanning lang. So, yes. Ibang bata, yung mga gusto makapag-access at saka makapaglaro ng game na yan, at saka makapag-access ng chat and features nila, at saka yung mga voice features nila, pwede lang itapat kahit kaninong adult yung camera tapos makakapag-register. Ikaw naman, wala ka mo, akala ko mag-FaceTime ka lang or akala mo video call ka lang.